Ano? Sa camera. Oo. Diyan sa laptop. Ano lang putol. Naputol yung ulo ko. Yan. Hindi naman kita yung ngalangal ako. Okay, okay. Sige. Ano yan? Ayan din. Start na po tayo.
Okay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon dahil ngayon po ay unang Sunday ng buwan ng Marso at salamat dahil tayo po ay patuloy na sinusustain ng ating Panginoong Diyos. So tayo po ngayon ay mag-start na sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at sa susunod po na linggo, ang atin pong pag-aaralan ay Doctrines of Grace kasi yun po yung napag-usapan. But for now, ay ipagpapatuloy po natin yung atin pong pag-aaral sa batas ng ating Panginoong Diyos. Sa chapter 19, paragraph 6 na po tayo ng London Baptist Confession of Faith na kung saan ay pinag-aaralan nga po natin ang kautusan at yung focus po natin ngayong umaga is the relationship of the believers to the moral law, no? Sa batas ng ating Panginoong Diyos. More particularly, the Ten Commandments. So bago po tayo mag-start ay umawit po muna tayo ng isang awitin, Not What My Hand Have Done. Oh, yung parang listahan. Oo, sige, click mo. Lumabas. Yan. Oh, wala no. Sige, open na lang. Close mo yan, bro. Right click. Right click. Open files. Yan. May lumabas. Parang nandito. Ayan. Kung merong not what my hand have done. Ayan. Click mo yun, bro. Parang merong antena ay parang merong araw. Ito ngayon, awitin natin Not What My Hands Have Done. Good morning, Ate Mary. Not what my hands have done can save my guilty soul. Not what my toiling flesh has worked can make my spirit whole. Not what I feel or do can give me peace with God. Not all my prayers and sighs and tears can bear my awful load. I work alone, no price, and Jesus' weight of sin. Thy blood alone, no Lamb of God, can lead me to thee. Thy love to me, O God, not mine, O Lord, to thee, can give me of this dark and rest and set my spirit free. Thy grace alone, O God, to me can pardon see. Thy power alone, O Son of God, can this your bondage break. No other work save thine, no other love will do. No strength save that which is divine can bear me safely through. I rest the Christ of God, I rest on love divine, and with unfaltering lip and heart I call His Savior mine. His cross is nails in sound, I'm buried in His tomb. Each thought of unbelief and fear, its streaming shade of blue.
I trust His truth and might. Because He is, I call Him my God, my joy, my life. Yes, He who saved me and freely pardoned me. I love because He loved me. I live because He lives. Let us pray. O aming Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay muling makapag-aral ng inyong pong salita. Salamat because kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalayaan upang buklatin ang amin pong mga Biblia at pag-aralan po ito. Nawa o Diyos ay kumilos po kayo sa amin pong kalagitnaan at maunawaan po namin ang amin pong pag-aaral ngayong umagang ito, ang mga Kristiyano at ang relasyon po namin sa inyo pong banal na kautusan. Nawa o Diyos ay magliwanag po ito sa puso at isipan ng bawat isa sa amin at maging malinaw po sa amin ang amin pong pagsunod sa inyo pong kautusan ay hindi upang kami po ay magkaroon ng katwiran pagkos ginagawa po namin ito bilang katibayan na kami nga po ay tunay na mga lingkod ninyo, mga anak po ninyo. Salamat po, Diyos, at pagpalain niyo din po ang pag-aaral ng mga bata sa pangunguna ni Sister Cecil. Salamat po, Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na pong maupo ang bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay nasa chapter 19, paragraph 6 po ng ating confession at mayroon po tayong 6 na mga punto na tatalakayin. So mayroon po kayong mga hawak diyan na LBCF? Wala 'no? Brother Henry, puwede mo bang i-project yung mayroon naman tayo sa internet niyan, eh. So yung oo, yung LBCF chapter 19, yung Tagalog version para oo, makita nila. Okay, so basahin ko po dito sa Tagalog na hawak ko. Ang sabi po dito, ang mga tunay na mananampalataya ay hindi nasasakop ng kautusan bilang tipan ng mga gawa na dito sila ay inaaring ganap o hinahatulan. Gayunman, sa ibang mga paraan ito ay makabuluhan sa kanila at gayon din sa mga iba. Bilang tuntunin ng buhay, ito ay nagtuturo sa kanila ng kalooban ng Diyos at ng kanilang tungkulin. Tinuturuan at inaatasan sila na sumunod dito. Ipinahayag din nito sa kanila ang makasalanang karumihan ng kanilang mga likas, mga puso at mga buhay. Kaya't habang sinisiyasat nila ang kanilang sarili sa liwanag ng kautusan, sila ay higit na nasusumbatan sa kanilang kasalanan, lalong nagpapakumbaba at higit na kinapupuotan ang kasalanan. Binibigyan din sila ng kautusan ng higit na maliwanag na pagkakita ng kanilang pangangailangan kay Kristo at ng kasakdalan ng kanilang pagsunod ni Kristo sa kautusan. Dahil sa pagbabawal ng kautusan sa kasalanan, ito ay nakakatulong sa mga tunay na mananampalataya na pigilin ang masamang hilig sa kasalanan. Ang mga babala ng kautusan ay mahalaga sa pagpapakita sa mga mananampalataya kung ano ang nararapat sa kanilang mga kasalanan at kung ano ang pagdurusa ang maaring idulot sa kanila sa buhay na ito sa kanilang pagsuway. Kahit sila ay ligtas na sa sumpa at di nagbabagong kahigpitan ng kautusan, ang mga pangakong kaugnay ng kautusan ay nagpapakita rin sa mga mananampalataya ng pagsang-ayon sa Diyos sa pagsunod. Ipinakikita rin nito ang mga pagpapala na nagmumula sa pagtupad ng kautusan. Datapwat, ang mga pagpapalang ito ay hindi dumarating sa kanila dahil natupad nila ang kautusan bilang tipan ng mga gawa. Inihimok ng kautusan ang tao na gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Subalit kapag ginawa ito ng tao, hindi nangangahulugan na ang tao ay nasa ilalim ng kautusan at hindi nasa ilalim ng biyaya. Okay. So, paragraph 6 tayo. Yan, yan. So, medyo
Yan yung pinakamahaba na paragraph sa chapter 19 at titignan po natin yung mga anim na mga positibong bagay na binabanggit po diyan sa paragraph 6. So yung paragraph 6 ay ito po ay nagdi-deal or tumutukoy sa ah, relasyon ng tao ng mga mananampalataya sa batas ng ating Panginoong Diyos, no? So ano yung relasyon ng tao at ng kautusan ng ating Panginoong Diyos? So ang sabi po dito, our relationship to the law is not a covenant of works. So ginagawa natin ang or sinusunod natin ang utos ng Diyos hindi dahil maliligtas tayo dito, kundi ito po ay sinusunod natin dahil ito po ay nagpapakita ng ating pagiging tunay na ligtas. So in other words, the law is not given to us to find justification with God. So marami kasi ang naniniwala na kapag sinunod mo ang 10 utos ng Diyos, ikaw ay aariing matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sa mga believers, hindi po 'yan. So yung ating pagiging matuwid, ito po ay imputed righteousness. Kumbaga, ang katwiran ni Jesus ang ibinigay sa atin. Kaya tayo po ay naging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi kahit na anong gawin po natin, kailanman ay hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Okay po? So ano yung anim na positibong bagay na makikita po natin dito sa paragraph 6? Una, it informs us of the will of God and our duty to walk, to walk or live according to His will. Ang sabi po dito, no, sa unang pangalawang talata, gayunman sa ibang mga paraan ito ay makabuluhan sa kanila at gayon din sa mga iba bilang tuntunin ng buhay. Ito ay nagtuturo sa kanila ng kalooban ng Diyos at ng kanilang tungkulin. Tinuturuan at inaatasan sila na sumunod dito. So nalalaman po natin sa pamamagitan ng utos ng ating Panginoong Diyos kung ano yung kanyang kalooban. So ano ba yung kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa mga mananampalataya or mga iniligtas niya? Siyempre, ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos? Na tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos sa kabanalan at sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So yung unang command, di ba? Balikan natin sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Balik po tayo doon sa kung saan ay binigay ng ating Panginoong Diyos yung utos. Good morning po, Nanay. Opo. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 20 verse 3, ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga utos, ay mga Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So sinasabi po dito na kailangang ibigay po natin sa Diyos yung eksklusibong pagpupuri. Di ba? Exclusive yung ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos lamang at dapat ay walang mga kumbaga idols or mga rivals or kalaban yung ating Panginoong Diyos sa ating mga puso, di ba? So there is no rival. Dapat eksklusibo yung ating ibinibigay na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, no? So ano pa yung makikita natin? Yung pangalawang commandments ay anong sabi dito? Nag-uutos sa atin kung paano natin purihin ang ating Panginoong Diyos, no? Yung mode, yung form ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba,
unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. So yung form, yung mode of worship ay ibinigay doon sa pangalawang utos. Yun yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong gagawa ng anumang inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas, or nasa lupa. So yun po yung kalooban ng Diyos para sa tunay na mga mananampalataya. At ano pa? Ha? The third commandment speaks of our verbal worship and the use of our tongue for the praise of God. Ano yung pangatlo na utos ng ating Panginoong Diyos? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So yung ating dila ay gamitin po natin sa pagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos, no? Gamitin natin ito para sa kanyang kapupuri. So, at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos kung minsan yung ating dila ay hindi po natin nagagamit sa pagpuri sa Kanya, kundi saan natin ito nagagamit? Sa pagbigkas ng mga hindi magagandang bagay at maging sa pagmumura, no? So, yan po yung binibigay ng pangatlong utos na yung ating dila, yung ating kakayang magsalita, nawa ay humahantong ito palagi sa pagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. We are to speak in praise of God and of His Son, the Lord Jesus Christ. We are to be filled with the Spirit in the praise of our lips. So, gamitin natin ang ating mga labi sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So, natalakay na natin first, second, third, at yung pang-apat ay ano yung ating gagawin. Ito yung relationship ng worship sa ating trabaho and holiness in our work. We are to cease from our work and give ourselves to worship. Under the new covenant, the day has been changed from the seventh day to the first day of the week, commemorating Christ's resurrection. So, pagdating ng pang-apat na utos ng Diyos, sabi po dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. So, ibig sabihin, titigil tayo sa ating pong pagtatrabaho at tayo po ay mag-aalat ng isang araw para sa pagpupuri natin sa ating pong Panginoong Diyos. So, ang Diyos po natin ay hindi maramot. Binigyan po tayo ng 6 days upang gamitin po natin ito sa pagle-labor para sa mga pangangailangan nating praktikal at pangangailangan din ng mga kapatiran dahil pwede tayong mag-share ng atin pong mga nakakamtan po natin ng mga pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos. But on the first day of the week, kailangan po nating ialat ang isang oras sa atin pong Panginoong Diyos. So yun po, yung first 4 ay tumutukoy sa kalooban ng Panginoong Diyos para sa tao kung paano natin sambahin, paano natin igalang ang ating Panginoong Diyos. So yung 5th hanggang sa 10 tells us the will of God in keeping a right relationship to society. So sa community na ito, no, sa mga nasa paligid po natin kasi we are still here on earth at may mga nakakasalamuha po tayo na ibang mga tao. Sabi dito sa 5th commandment, sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So ito po ay tumutukoy sa atin pong relasyon, sa atin pong family at maging sa mga authority. Di ba? Sino ba ang otoridad sa loob ng tahanan? Tatay, nanay, di ba? Sila yung authority. So, kailangan nating igalang yung atin pong mga magulang and even yung mga authority sa loob ng tahanan. At maging sa community natin kasi may mga authority within the
community, di ba? So, andiyan yung mga barangay captain, andiyan yung mga councilor. So, hanggang sa presidente. So, we need to have kumbaga peaceful relationship sa mga authority na ito na kung saan ay talagang ginagawa din nila yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Pero may mga pagkakataon na even yung mga tatay at nanay ay may mga ginagawa na hindi po sang-ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. At pagka yan ay nangyari, then kailangan nating mag-stand up at sabihin sa kanila that what they are doing is contrary to the word of God. Okay? So, yan po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa fifth commandment. Yung pang-anim, the sixth requires holiness in our regard for life, which is sacred in God's sight and ours. So, anong sabi dun sa pang-anim na utos? Huwag kang papatay. So, kailangan nating igalang din yung buhay ng iba. Kasi ang lahat ng tao ay ginawa sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo po ay papatay kahit sa atin pong pagmumura, dahil ang pagmumura ay katulad ng pagpatay, ay atin pong nilalait or nilalapastangan din ng ating Panginoong Diyos. The seventh commandments commands the sanctity of sexuality and marriage. So, wag kang mangangalo niya. So, between a husband and wife, kailangang maging loyal sa bawat isa. So, yung pangwalo, safeguards the sanctity of property and possession. So, wag magnakaw, 'di ba? So, wag mong kamkamin yung pag-aari ng iba. So, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ay kailangang hindi mo ito gagawin. Pero maraming tao dito sa mundo ang talagang nangangamkam ng pag-aari ng iba, 'di ba? So, may mga instances tayo na makikita, maging sa mga balita na umpisa, 'di ba, napakaliit nung sukat ng kanyang lupa. Then eventually, first, second, third, fourth, lumalaki na nung 10 taon na naging kalahati na yung nakuha niya dun sa kanyang kapitbahay kasi nililipat niya yung muhon, 'no. So, naway hindi tayo gano'n, 'no po. So, 'wag tayong mangamkam or magnakaw ng pag-aari ng iba. So, may mga nag-aaway dahil sa so, tignan natin yung pang-9. Kailangang maging or kailangan nating sabihin kung ano yung katotohanan. Sabi dito, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At pangwalo, the 10th underscores that the heart is crucial and central in the keeping of all God's commandments. It speaks of the sanctity of heart and motive, no? So kasi yung puso pa natin ay mapag-imbot, no? Kumbaga, maging si Apostol Pablo ay nakita niya yung kanyang puso na talagang may pag-iimbot. Kumbaga, may pagnanasa na hindi po sang-ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Essentially, this is the will of God for us. Sabi, as you read the ethical portions of the New Testament epistles, you see the commandments either explicitly stated and quoted, alluded to and developed in the declaration of God's will to the churches in Christ. So ito yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Na tayo po ay may tamang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos at may tamang relasyon
sa society na dapat ay makita po yung ah, Christian living sa atin ay totoo na tayo nga po ay binago ng ating Panginoong Diyos. Ano pa yung, so yun po yung unang, positive na makikita po natin dito, nalalaman po natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pangalawa, it instructs us concerning the workings of our sin in our hearts so that we can turn from sin. It shows us the darkness of our hearts. So ano ba yung utos ng ating Panginoong Diyos? Kung atin pong titignan, ay sinabi diyan, no? Huwag kang. So sa verse 3, number 4 or verse 4, huwag kang gagawa. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran. Okay, so sa verse 7, huwag mong babanggitin. So may marami yung wag, you shall. Doon sa verse 13 ng Exodus chapter 20, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling, huwag mong iimbutin. Okay? So, tinuturuan po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos kung ano yung mga bagay na huwag po nating gagawin. Kasi yung puso po natin ay inclined na magkasala, di ba? So, asa puso po natin yung desire na magkasala. So, laging andyan yung temptation upang tayo po ay sumuway sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, wag ka. Kaya't ang sabi dito sa Psalms 119, tingnan natin. Psalms 119 verse 11. So ano daw yung gagawin po natin para hindi tayo magkasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Psalms 119 verse 11, ito po ay malinaw na sinabi po dito. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Okay? So kung talagang nasa puso po natin, nasa isipan po natin ang utos ng ating Panginoong Diyos, ay maiiwasan po na tayo po ay magkasala sa ating Panginoong Diyos na banal, banal, banal na Diyos. Kasi huwag kang papatay, di ba? So naalala na napamura ka bigla. Tapos naalala mo, ano nga bang sabi ng salita ng Diyos? Ng utos ng Diyos, huwag kang papatay. Di dapat humingi ng tawad agad, di ba? So, huwag kang mangangalunya, di ba? So, humingi agad ng kapatawaran kasi tayo, lalo na sa mga kalalakihan, no? So, yung mata ay gumagala, kaya iwasan talaga, no? Na talagang paglabas ng bahay ay talagang kumbaga alam mo na maraming mga tukso sa labas at sabihin mo sa sarili mo na huwag tumingin sa mga ah, babae na nasa mga daanan o kung minsan yung mga suot ay hindi maayos, kumbaga maiksi. So, at kung yun ay magiging gawain ng mga kalalakihan, maiiwasan ang pangangalo niya sa pamamagitan ng isipan. Kasi ito po ay parehong kasalanan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. No? So, hindi mo kailangang actual na gawin. Isipin mo lamang ito sa iyong imahinasyon. Ikaw ay nagkakasala na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, yun. Ito po yung nag-i-instruct sa mga mananampalataya upang hindi po sila magkasala. So, ito din po ay nagpapakita na ang puso ng mga tao, even ng mga ligtas na, ay hindi pa rin totally na tatanggal ang kasalanan because there is still remaining sin na kapag hindi po natin nabantayan ay talagang
magbibigay sa atin ng kalungkutan. Pangatlo, it illuminates us concerning our need of Christ. It shines the light on Christ and points us to Him. So itong salita ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang utos ay nagbibigay sa atin ng liwanag na kailangan po natin si Kristo sa atin pong buhay. Sapagkat hindi po natin kayang abutin ang langit or ang kaligtasan kung tayo po ay aasa sa atin pong mga sariling gawa lamang. So, yung wag kang papatay, hindi po yun natin magagawa kasi naranasan na natin, napamura na tayo. Wag kang magnanakaw, nagawa na natin yan nung maliliit tayo, di ba? Wag kang magiging sinungaling, nangyayari pa rin yan sa mga Christian kasi may mga times na tinanong tayo biglaan. At yung sagot natin ay biglaan din na hindi tama. Di ba? So, ito ay nangangahulugan talaga na kailangan natin ng atin pong Panginoong Hesukristo sapagkat siya lamang ang nakasunod ng utos ng Diyos 100%, no? Sapagkat ang requirements upang tayo po ay makapasok sa langit or sa kalangitan ay 100% obedience to the law of God and 100% righteousness. Pero hindi po yan natin nagawa. Ngunit ang atin pong Panginoong Hesukristo, siya po ang nakagawa nito. Therefore, ang utos ng ating Panginoong Diyos, siya po yung nagdadala sa atin upang tayo po ay tumingin sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pang-apat na makikita po natin, it restrains us from sin because it forbids sin. How do we turn from sin? First, we must have knowledge of what sin is and what is sin. Sin is a principle and law in our hearts. We call this the sin nature, but sin is also action and deed. We call this acts of sin. We have a sinful nature and corruption working in our hearts, and we commit sin. These deeds are the manifestation of our corrupt nature. Knowledge of the law simply serves to restrain these corruptions by giving us the knowledge of sin. The law classifies or lists act of sin. So Romans chapter 3:20 says, because of the works of the law, no flesh will be justified in his sight, for through the law comes the knowledge of sin. So, ang batas ng Diyos po, ang nagbibigay sa atin ng kumbaga nagre-restrain or pumipigil po sa atin para tayo po ay magkasala sa ating Panginoong Diyos. Panglima nating makikita, the rigid character of the law, which is a curse upon those who do not keep it, reminds us of what our sins deserve. So ano yung deserve ng kasalanan? Kamatayan, no? So yung kamatayan po, yan po yung kabayaran ng kasalanan. So talagang pagka na-remind tayo na pagka patuloy ako na nagkakasala ay ang kaparusahan nito ay panghabang buhay na kamatayan doon sa impyerno. Ito po yung talagang magpipigil sa atin upang tayo po ay gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tignan natin sa Psalm chapter 40 verse 2. Psalm chapter 40 verse 2. Sabi dito, inahon niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. So, ayan. Kita natin na ang Panginoong Diyos po yung nag-ahon sa atin mula sa hukay ng pagkawasak.
mula sa putikang lusak. So, hindi po natin kayang ahunin ang atin pong mga sarili mula sa hukay ng pagkawasak, kundi ang Panginoong Diyos lamang. So, doon natin makikita na kung tayo po ay patuloy na nagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos, it deserve eternal death doon sa dagat-dagatang apoy. So, ang sabi pa sa Philippians chapter 2 verse 12, work out our salvation in fear and trembling. So, ibig sabihin, sa atin pong buhay Kristiyano, mayroon po tayong responsibility na lumakad tayo ayon sa utos ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong mag-isip na, uy, niligtas na ako ng Panginoon. Pwede ko nang gawin kung ano man ang gusto ko. So, hindi po ganun ang Christian life. Ang isang tunay na niligtas ng Diyos ay lumalakad po sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung ikaw ay hindi lumalakad sa utos ng Diyos, yan ay magpapakita na ikaw ay hindi tunay na ligtas. So, yun yung panglima. Pang-anim na mga katotohanan na makikita natin dito sa paragraph 6. The promises of the law, on the other hand, reminds us of God's pleasure in obedience to His law and the blessing that He stands to give to those who please Him and to keep His covenant. So, mayroong biyaya sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Awit, tignan natin. Awit 25 verse 10 or Psalm. Lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Okay, so lahat ng dumadaan, no, or lumalakad sa landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan. So, mararanasan po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa buhay na ito. Kasi sa kabila ng mga paghihirap, 'di ba? Kung mayroon po tayong joy sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos, ay bibigyan niya din tayo ng kasiyahan na sa kabila ng kabigatan, mga mabibigat na pinagdadaanan po natin, ang kanya pong sustaining grace ay binibigay sa atin. Okay. So, ito po yung dapat po nating makita. We are under grace and not under law. So, we are under grace sa lahat ng mga mananampalataya at wala po sa ilalim ng kautusan. All that has been said about the law in no way implies that we are under law as a covenant of works. So, lahat ng mga nabanggit patungkol sa utos ng Diyos, ito po ay hindi nangangahulugan na tayo po ay nasa ilalim ng batas ng Diyos bilang covenant of works. So, ibig sabihin, ginagawa natin lahat ng yon, mga nabanggit, upang tayo po ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. None of this implies that our standing with God is based on our performance of law-keeping. To be under law or under grace means to be fully in the power and destiny of one or the other. Now we are not under the power of the law because the law threatens judgment to all who do not keep its every stipulation. We cannot do this in this life. So, ang sinasabi kasi sa James chapter 2 verse 10, tignan natin James chapter 2 verse 10. Sabi po dito, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. So, kung ganun yung thinking natin, na ay sinusunod ko yung utos ng Diyos para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay hindi natin yun magagawa sapagkat isang pagkakasala lamang ay bagsak na tayo, sa impyerno na yung punta natin. Ngunit ginagawa natin yon or sinusunod natin ang utos ng ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay mga iniligtas na ng Diyos, no? Kumbaga, kahit na magkasala tayo, ngunit inilagay na yung
pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo na nakasunod ng utos ng Diyos 100%, ay tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. So, gano'n po 'yon, 'no? Ginagawa natin 'yon dahil ito po ay nagpapatunay na tayo po ay niligtas na under the grace of our Lord Jesus Christ. So, tanggalin natin na yung kaisipan na, susundin ko ito para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi sinasabi nga sa James chapter 2 verse 10, isang pagkakasala lang ay bagsak na tayo. But praise be unto God because our Lord Jesus Christ obeyed the law of God 100% na obedience, no, yung kanyang binigay, at ang lahat ng tao na mananampalataya sa kanya at ipagkatiwala yung kanilang buhay sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa mga wala pa sa ating Panginoong Hesus, huwag niyong akalain or huwag niyong isipin na sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa utos ng Diyos ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan, because that is impossible. Every day of your life, kayo po ay nagkakasala, at ang requirements ng Panginoong Diyos ay 100% obedience sa kanyang kautusan. Therefore, it is impossible for you to do. But praise be unto God sapagkat mayroon pong isang tao na nakasunod 100% sa utos ng Diyos. Walang iba kundi si Jesucristo. At ang sino mang magtiwala sa Kanya ay magkakaroon po ng 100% righteousness sa harapan ng Diyos, at yung obedience ni Kristo ay i-impute sa iyo, kaibigan. Kaya't nawa ay i-avail mo ang magandang balita na ito, na ikaw ay makasalanan, ikaw ay papunta sa impyerno, ngunit mayroon pong biyaya ang ating Panginoong Diyos. At ito po ay matatagpuan sa isang tao. Walang iba kundi si Jesucristo. So diyan po nagtatapos ang ating Sunday School this morning. Kung kayo ay may dadagdag, pwede po kayong magdagdag or may katanungan. Brother Henry, may share ka? May dadagdag? Ah, may mga katanungan po. Nanay Lilia, Nanay Rose, Ate Mary. Mm. Mm. Oo, kaya 'yan, kaya talagang kailangan natin ng isang tagapagligtas, at walang ibang tagapagligtas kundi ang atin pong Panginoong Kristo. At humingi din tayo ng kakayahan na nawa ay tulungan tayo para mag-exercise ng kumbaga patience, ng pagmamahal sa kabila ng mga minsan mga tao kasi ay talagang oh, opo, 'yan. So, hmm. So, lahat ng 'yan ay ilagak natin sa ating Panginoong Diyos, and He will enable us pang sa ating pong Christian life, paglakad dito sa lupa ay talagang ma-exercise po natin yung pagiging anak ng Diyos. Kasi oo. Pero i-share din po natin sa kanila yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung mga tao, hindi po magbabago 'yan maliban kilusan sila ng ating Panginoon. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po once again because we were given time para pag-aralan ng inyong pong salita. We pray, O God, na nawa ay naging malinaw po ito sa amin, na ang isang tunay na mananampalataya ay lumalakad ayon sa inyo pong kautusan, not to merit eternal life, but to show that we really are indeed your children na mga binago po ninyo. Salamat po, aming Panginoong Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, break po muna tayo, and then